So, meron po tayong tinatawag na law of diffusion of innovation. Okay? So, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 parts. 5 parts po yan. So, yung ibig sabihin niyan, ito po yung category ng mga tao. Groups of different people. Okay? So, yung pinakamaliit na porsyento ng populasyon sa grupo ng mga tao is yung innovators. Pag sinabi po nating innovators, kailangan kasi nating maintindihan bakit minsan, bakit siya, kinaya ko, ayaw, kahit anong sabihin, ayaw, para may mga ganun. Ito talaga, ano ba, may problema? Ako ba? Ano ba, yung attraction marketing ko ba? Yung FB ko ba? Ano ba? Pagsasalita ko ba? Choice of word ko ba? Ganon, di ba? Minsan, naririndi ka na, hindi mo alam kung saan ka nagkakamali. Pero ito po kasi yun, okay? Normal po kasi talaga na mayroong different percentage of tao. So, yung number of, yung 2.5%, maliit siya na percentage ng population ng tao. Ang tawag sa kanila innovators. Ano ba yung sabihin ng innovators? Sila po yung mostly mga excited sa mga bagong technology, ganyan. Yung mga gusto sila yung una, di ba? Yung mga ganun. Yung mapapansin mo yung pumipila na sa tindahan ng Apple. Pag naglabas na ng bagong upgrade ng Apple, 'di ba? Nandun sila, 'di ba? May mga ganun yung hala nag-dinner na, doon na sila natulog, nakapila lang sila. Sila yung mga yun. Sila yung mga gustong first person talaga na excited. Tapos kahit wala pang proof na maganda siya, kahit mahal, itatry nila. So yan yung mga masarap kausapin. Pero maliit lang ang percentage nila. Kaya dapat kailangan direct approach. Anuin mo agad siya, tanungin mo kaagad siya, di ba? Agilapin mo kaagad kung siya ba yung innovators na yon. Okay? So, natututo ba? Nagigets nyo yung innovators, guys? Tapos yung next naman, yung early adapters. Ayan. Yung early adapters naman is mga maganda rin itong kuhanin. Though maliit lang din siya na porsyento ng populasyon. Mga opinion leaders. Yan. 'Di ba? Gusto rin nilang i-try yung new technology and opinion leaders sila at itong the best. May influence sila. Okay, kaya naman minsan 'di ba yung mga speaker natin ilan-ilan lang. So hindi lahat nag-i-speaker, 'di ba? So yun yung may mga influence. Yun yung mga gusto nating itap, early adapters, 'di ba? From the name itself, innovators, mga may hilig sa mga bago, 'di ba? Kahit wala pang proof, kahit mahal, sige, go yang mga yan, 'di ba? So mostly may yan yung mga business minded, 'di ba? May mga kapital na, negosyante, open-minded, wala nang usap-usap. Masarap silang kausapin kasi may pera sila. Di ba sasabihin agad nila, magkano yan? Magkano puhunan? Magkano babalik sa akin? Mga ganon. So, hindi sasabihin na, may, ano, ayoko ng ganon, mga objection agad, di ba? Sa kanila agad, maririnig mo yung buying signal. Okay? So, ang next naman na population na 34% is, okay, yung una, innovators. Okay? Yan yung mga grab agad sila, no? Kahit wala pang proof, kahit expensive, okay yan sa kanila. Pangalawa is yung mga influence. Okay? So, grab din naman sila agad. At the same time, mas may influence sila kaysa dun sa innovators. Kasi di ba mapapansin nyo, yung mga elitista, to elitista sila, pero hindi sila nakikipag-usap, di ba? O hindi sila nagpo-frontliner din. Medyo background din sila. So, yung early adapters, siya na yung may mga influence. So, pwede yung mga, siguro definitely from the word itself, no, pwede natin itap din yung mga matataas ang followers sa FB, ganyan. O kaya naman, talagang may ranking na siya, may position na siya, may influence na siya in terms sa trabaho niya, or in terms sa community nila, di ba? Barangay captain ba yan? Ganon. Okay, so pwede natin i-approach yun. Okay, i-direktang tanungin na agad sila. Mamaya yung flow ng direction or pagtatanong, ipapakita ko sa inyo. Sobrang liit, sobrang bilis lang natin, guys. Okay, number 3 is early majority. Ito naman, sila yung medyo, napapansin nyo, 34%. Yung dalawang 34%, ayan na. Ayan. Yan yung tipong wait lang, di ba? Wait and see. May mga ganyan, di ba? Mga tipong to see is to believe, may mga ganyan. Kaya wag kayong mapapagod, di ba? Na magtanong palagi or mag-approach palagi kasi marami-rami yung mga yan.
wait and see, teka lang, bago ka lang, tignan muna natin kung effective ka, mga gano'n. Teka lang, 'di ba? May mga apprehensions pa sila, may mga pagpipigil pa yang mga 'yan, pagpepreno pa, 'di ba? So normal pala 'yan. May ganyan talaga. Kaya 'wag kang madi-discourage. Kasama 'yan sa populasyon ng sangkatauhan, okay? And yung late majority naman, okay, ito bukod sa resistant na rin siya mag-try ng bagong technology, 'di ba? Risk ano siya, reverse. Mas risk reverse siya dun sa early majority tsaka sa early adopter. Parang inaano muna, 'di ba? Ito si early majority, sinasabi niya wait and see. Okay, wait and see muna. And iniintay niya yung reaction nung early adopter, nung mga influencer. Na yung mga ganyan, 'di ba? Yung mga tipong abangers. Tignan nga natin kung magsasucceed si ano, si ganyan, 'di ba ganyan? So yung late majority naman, mas less ang risk niya. At the same time, iniintay niyang ma-establish. Ayan na. Iniintay niya munang magkapangalan. Oh, 'di ba? May mga ganyan. Ayan, tuloy late na. Pumasok na, late na siya. Nandun na siya sa laylayan, 'di ba? So may mga ganyan pala talaga. Intindihin po natin 'yan. Tanggapin natin 'yan sa puso natin na ay, okay, tama naman pala ang tinatahak ko. May mga ganun lang talaga. Kailangan mo lang hulihin yung self mo, yung sarili mo na wag kang ma-discourage joy, wag kang panghinaan loob, wag kang malungkot. Baka naandyan siya sa, ay, itong kausap ko, late majority to. Hinihintay pa niyang ma-establish yung leave ko. 'Di ba? Hinihintay pa niyang ma-establish kung talagang puputok or papatok siya. Mga ganyan. So, wag kang rin magagalit sa kanya. Intindihin mo siya kung nasa ang porsyento siya doon. Okay? At ang pinakalatak, latak talaga, yung laggards, di ba? Pag sinabing laggards, kahit ano nang in-offer mo, sabihin mo, wala tong auto order, wala tong product selling, hindi ka mahihirapan sa product selling, at the same time may surprise siya, di ba? Pag tipong nag-subscribe ka ng tuloy-tuloy, di ba? Sa awa ni Lord, baka tamnan ka ni Lord ng magandang agila, di ba? Kahit ano na sinabi mo, libre mo na, hala, kung ano-ano nang binigay mo, wala pa rin, di ba? Kasi sila yung nagre-refuse ng kahit anong bago. Yung takot, 'di ba, na mag-learn uli ng bago, yung mag-adapt uli ng innovation. Yung mga tipong may mga office pa ba, may mga opisina pa ba na nasa Windows XP pa rin sila. Ayaw mag-adapt, 'di ba, sa mga bagong innovation. So laggard 'yan, latak, 'di ba? So hindi na natin sila papansinin, 'di ba? Malay mo, lumipat sila sa early majority o kaya sa, 'di ba, late majority. At least ano, pagka tuloy-tuloy lang tayo. So, na hindi lahat ng kinakausap natin oo, 'di ba? Meron nga napaisip kami ni Miss Irene. Ano ba yan? Ang mura-mura na, yung pa rin ano ba gusto nila? Piso. 'Di ba? Parang isang labas lang 'yan eh. Pag lumabas ka sa mall, ganyan. Ano ba gusto nila? Meron pa, sasabihin naman namin nila TL. Ano ba yan? Ang mura-mura na ng monthly. Dati nga 20,000 tayo, 10,000 tayo eh, natitiis. Ito nga 600, di ba? Minsan napapaisip tayo, bakit gano'n na ayaw pa rin nila. Yung pala ang kadahilanan, di ba? Latak. Laggard, di ba? Normal yan. Laggard. Okay. So, sige na lang. Diretso pa rin tayo. Okay? So, at least, naintindihan na po natin yung different category ng tao. Law of diffusion of innovation po yan. Ano? Kumbaga, ang populasyon sa pagtanggap ng tao sa innovation, sa pagbabago, or sa pag-adapt ng bagong technology. Okay? Kasi ang Live Good ay napaka-fresh, napaka-bago, di ba? Revolutionize nga, sabi ng mga mentors natin. Ano? Talagang tidwist niya, binali niya yung mga normal, kumbaga yung mga culture, yung mga sinaunang nakagawian na natin talagang binali niya. Kaya normal lang talaga ng iba magre-refuse.